Hello mga kol, welcome back sa ating YouTube channel Surplus TV. Sa bago lang sa ating channel, don't forget to like, share, and subscribe. Mismo si Surplus TV nagkwento sa akin na lahat ng surplus na dumadating sa Pilipinas from Japan, parang ano yun parang ukay-ukay. Yes. Na dumadating. Kung sino yung mga first priority, sila yung unang papasok sa yard para pumili ng magagandang units. Siyempre surplus, di mo naman masasabi yun May mga good condition dyan, merong hindi. So si Surplus TV, yung kaibigan ko sa Mindanao, sa Davao, na lagi kong sinasabi sa inyo na doon kayo makakabili ng mini wagon. First priority siya pagdating ng mga surplus na mga van sa yard dito sa atin, sa Pilipinas. So nakakapili siya ng magagandang klaseng unit talaga. Kita natin yung unit ni Boy first time. So meron tayong mga pinalitan at in-upgrade sa kanyang unit. So, Siyempre. Good morning. Kasama natin ang kapitan ng Barangay Kalo. Yes. Si Kapitan Gary. hello po, magandang hapon po. Dito tayo nakiusap muna na mag-park tayo watot para safe yung ating van. Kaso meron tayong problema, Kap. Ano? Yung van flat. Walang problema. Meron tayong tire sealer. Oh, hindi scripted yun ha. Oo. Pero dahil ginawa mo yung Kap, pagbalik ko dito, bibigyan kita ng tire sealer para sa NMAX mo. Thank you. Tignan nyo yung gulong natin. Ayan yung gulong ha. Kita nyo naman, lapat ha. Lapat yan, no? Dapat. Ito, meron tayong tire sealer ha. Yan, ano ni Idol. Buti na talaga kapag may Kobe, totoo wala kang worry. Hindi naman sa tagline ng Kobe yun. Totoo yun. Pero, pa-picture na daw sama yung nag-release na. Picture po? Ayun. Hindi ka nasali pa na. Nahilingan lang po si Idol, magpapapicture lang sa Sakto, may ating mga ano, mga BHW. Leto sa likadine eh! Nasaan yan? Kasi ito kasi nag-reels ko. O sige po. Nag-reels sa atin. Nandiyan dito kasi kabila. Ayan. Nagiging po kaya tayo. Yeah. Nakagano po tayo kasi si Kobe po kasi number 1 yan Number one. Kobe number 1. BHW ng Barangay Kalo. ng Barangay Kalo. Shoutout po sa inyo lahat. Sa lahat mga kagawad. Ayan. Follow kita. O sige po. Ganun po tayo kasi Kobe number 1 po talaga yan. Yeah. Ito parang patunay makikita nyo, flat yan ha. Yan lang naman ito. Ayan. Tire sealer So ito kasing gulong natin, talaga meron ng tama yan. Natusok kasi yan ng pako, hindi dito sa makapal na area. Dito sa malambot, sa gitna. So hindi siya umuubra ng pinapasakan. Ang ginawa, nilagyan ng tapal sa loob. So feeling ko sumisingaw. Pero dahil nga meron tayong laging baong Kobe, wala tayong dapat ipag-alala. Kaya ko sa inyo sa may mga sasakyan, mag-Kobe na kayo. Kapitan na nagsasabi niya ha. Siyempre aalog-alogin nyo. Ito yung hindi nawawala sa loob ng van. Kahit sa motor meron ako lagi nito. So shake well before using lang talaga. Tapos tatanggalin nyo lang yung parang seal dyan. And then ito ipapasok nyo ng paganyan. And then pipitin na yan. Yun, ito na. Dapat walang singaw. Dapat yan. Yun, okay na. So itong Kobe tire sealer and inflator na to, sealer na siya. Tapos nag-i-inflate na rin siya. 'Di ba merong Tire sealant lang. tire sealant lang. Tapos kailangan pang lagyan ng hangin. Ito kapag na-flat, pwedeng ito na rin yung mismo. Hangin, may hangin na siya. Hindi naman ako maswerte sa panguhuli ng isda. Baka yung mga kasama namin or sino may gusto mamingwit, nasa ilog kayo palagi. Mamingwit kayo. Saka may mapapagkamahan. Pagpwede bang ato? Kasi ang haba ng oras kapag sa campsite. Total, alam ko naman na yung kwento ng Kalo. Kikwento ni Kap. Dito, sa barangay ng Kalo, makikita nyo yung kalaw. Or tinatawag na sagisag ng Kalo. Alam ko yung kwento, pero gusto ko si Kap magkwento. Kap, bakit tinawag na Kalo ang barangay na ito? Okay, magandang hapon po. Ang atin pong Barangay Kalo, kaya po ito ay tinawag na Barangay Kalo. Ito po ay hinango sa Ibong Kalaw na nung araw po, dito matatanda nyo sa ating barangay hall, ito po yung maraming puno na puro kalaw po ang nadapo. Kaya doon po hinango sa Ibong Kalaw ang Barangay Kalo. Kasi parang narinig ko pa, Kap, maling pagkakabigkas daw yata ng mga Espanyol. Tama ba yon? Tama yun. Kaya Kalaw naging Kalaw. 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 Kaya Kalaw, Kalaw. Naghahanap daw kasi dati dito yung mga Espanyol ng kalaw. At sinabi ng mga taga dito, Kalaw, binanggit nila ng Kalaw. So kaya naging Barangay Kalaw. Yun. Thank you, Kap! Okay, welcome Idol. At sa aking sis, cameraman. Ayun, shoutout sa mga sangguniang kabataan ng Kalaw. Literal. Tapos kayo yan. Thank you, Kap!
di ba? Ang laki na nagagawang tulong ng Kobe sa biyahe natin. Kung wala tayong dalang baong Kobe, ay di pornada sana alis natin ngayon. Seatbelt mo. Ito ay masakit nga sa ano, hindi. Paliwarin mo sa kanila kung bakit Kaya nga, ito akong mag-ano talaga, dahil nga nasisigapan ako dito, feeling ko hindi ako nakakahinga. Kaya nilagay ko sa tiyan ko. So today's task, hindi muna tayo pupunta sa kahit anong pwede nating pasyalan. Ngayong araw na to, talagang sinet ko talaga to para ipaayos yung mga dapat ipaayos kay... Saan ba dito? Unang-una natin ipapagawa para naman meron tayong tugtog dito sa loob ng sasakyan is itong car stereo, itong LCD na to. Alam ko wala problema yan eh. Yung ano lang, yung wiring sa loob niyan, feeling ko na loose kasi minsan kasi bumabalik, minsan nawawala. Malaki yung chance na yung mga connectors lang sa loob ang problema dyan. Shoutout muna pala kay Kapwa na sa kanya ako humingi ng tulong kanina para maghanap ng pwedeng mag-ayos. So meron siyang kamag-anak o kaibigan na malapit lang din sa shop niya. Doon tayo pupunta para ipagawa ito. And then pagkatapos yan, kung magagawa man itong LCD na stereo natin, ang hirap na walang tugtog lalo pag nag-iisa. Kahit nga dalawa kami dito eh, kapag nababagot na kami, wala talaga kami tugtog eh. Nag-aaway na lang kami para mas interesting yung biyahe. Ayun oh, nag-iba na naman siya oh. Bawat alog eh, nag-iba-iba eh. Pangalawa, yung problema ko sa pinapasok ng tubig paloob dito sa van. Shoutout sa isang first timer na nagsabi sa akin na merong butas yan sa likod ng headlights na doon dumidiretso yung tubig. Kaya alam mo na kung sino ka. Hindi ko matandaan yung pangalan, pero alam mo bro kung sino ka. Sinilip ko nung isang araw, totoo nga na merong butas talaga sa alulod na dinadaanan ng tubig. Baka kasi kalawangin ba. Tapos pagpasok natin dito, bigla natin malaglag dito sa upuan kasi Ang giwalay na no. o ganun mo, yung van mo nakikita sa unahan mo. Pero nakaupo ka pa rin dito sa upuan. Ngayon ko lang nalaman yung tawag niya sa ibon na yan. Diyan ka lumaki, di mo alam yung history ng lugar mo? Sinasakyan ko pa yun ng bata ako. Yung alin? Yung ibon na yun, umakit ako doon. Ginagawa kong kabayo yun. Yung elementary ako. Ngayon ko lang nalaman, kalaw pala yun. Akala mo ano lang? Gawa-gawang ibon lang? Ito lang na ano, ganun. Trip lang ng... Hindi yan yung dating una. Meron dyan mas malaki. Oo. Maliit na yan eh. Kailan yun? Elementary ko. Inang elementary ako. May mas malaki dyan. Malamang wala na rin yun. Oh, siguro nasira na kaya pinalitan. Matanda na yun, malamang namatay na yung ibon na yun. Mga bebe mo kapwa oh. Ang lalaki no? Ang lalak ng bebe mo kapwa. Trivial trivia tayo para meron pa rin silang natututunan sa atin. Bakit maraming itik na estatwa ang lugar ng Victoria? Dito kasi maraming itikan. Oo. Shoutout muna sa shop ni Kapwa. Yan, ayun na naman. Sarado. Si Kapwa din yata yung may shop ng magbubukas lang kung kailan niya gusto. Dito ka rin makakabili ng adobong itik. Kung merong fried chicken. Fried itik. Yung pala. Fried itik. Hindi po to sa ano po, sa connection? Hindi, LCD. LCD talaga. Oo. Sige po. Palit! Palit ka na. Salamat tayo. Thank you. So, wala, sira na yung LCD screen natin. Bago pa naman yan. Pero may warranty naman yan eh. Pero okay lang naman. Nagsabi naman sa akin si Dodong Laagan yan. Actually kay Dodong ko talaga unang sinabi yan. Kaso nga lang kasi, yun nga lang, may mga moments kasi talaga na kapag bumabiyahe, nauubusan kaming dalawa ni Prisha ng pinag-uusapan. So dapat doon na pumapasok yung nagsa-sound trip na kami. Kaso wala. Eh papalitan naman daw ni Dodong lagi kasi sa kanya galing yun eh. Kaso nga lang kasi nasa Davao siya. So saka na lang, pagpunta na lang natin ng Davao, papalitan naman daw niya. Okay, next goal natin, wala na, fail na tayo dun sa LCD natin. Talagang maputi na talaga siya. Wala na ang choice yan, kundi papalitan na lang talaga natin. Maghanap lang ako ng hardware store dito sa Kalo para maghanap ng mga hook screw para isi-screw ko na rin dito sa bubong yung sa kisame, yung dalawang rod ng pang fishing. Hindi naman ako talaga maswerte sa fishing na yan, pero iniisip, ito malakas to makahuli ng isda. Nahuli nga niya ako eh. Kinilig. Ayoko sana dalhin yung fishing rod na yan. Kaso
Yun nga lang kasi, may mga moments talaga sa camping na syempre sa vlog nakikita nyo parang ang bilis ng mga pangyayari, di ba? Tuloy-tuloy lang kasi yun edited na. Pero sa katotohanan, sobrang haba talaga ng dull moment sa camping na tipong nauubusan na kami ng pwede gawin, maligo, kwentuhan, nauubusan ng pag-uusapan, pagluluto, natatapos din naman agad. Eh yung fishing na to, isa yan sa mga pwedeng dagdag libangan. Hindi yan para sa akin, para sa mga kasama ko na trip mag-fishing tulad ni Gino, di ba? Oh wait lang, merienda muna tayo. Sige, maghanap tayo ng pwedeng pagmeriendahan dito. Pero meron kasi dito sa Kalo na kilalang bilihan din ng tinapay. Yung parang sa Ate Monan, Monay din. So titignan natin kung sino ba talaga ang masarap. Monay ba ng Ate Monan o Monay ng Kalo, Laguna? Bae. Ng Bae pala, ng Bae, sorry. Ay, init man, nasusunog ako. Amoy test. Parang pareho. Mas malambot to. Magkano isa? 10. Maliit lang sa Ate Monan, medyo mahaba. Ito mas mataba. Saka feeling mas malambot to. Pero pareho lang sila ng amoy. Tingnan mo yung monay ko. Ang init ng monay mo. Monay mo, oh, biyak-biyak. Bibenta na ba dyan yung nagtitinda ng isda? Oh, hindi na titigil hanggat di niya nakakabit yung gusto niya ikabit. Meron, mahal? Sinasabi ko. Happy ka na? Di ba magpipishing tayo? Ito yung lalagay natin Hindi to sa bibig. Sa ilong to ng mga isda. Then, Tuwa na siya. kapag walang magawa, lagi ako naaligaga. Hindi ako po pwedeng walang pagkakaabalahan. Oh, happy na? Sana all vlogger daw, sabi ni Kuya. Oh. Sarap lang pakinggan magiging vlogger. Pero ang hirap kaya maging vlogger Oy, pagpasensya nyo ng mga first timers yung upload natin ngayon for the sake lang talaga to na mayroon kayo mapanood sa akin kasi nag-promise pa naman ako sa sarili ko na every other day may upload ako. Eh kaso, syempre, hanggang may mga event na kailangan nating puntahan kaya pumapalya pa rin ako. Obligasyon ko pa rin yun. So paano? Doon tayo sa simbahan. Tambay tayo sa parking ng simbahan. Kabit natin yung mga fishing rods nyo. Oh. Oo nga, simbahan to ng mismong bae. Oo. Katedral? Ano katedral? Katedral? Feeling ko pag katedral kasi malaking simbahan. Hindi, yan ang pinaka lumang ng bahay dito. Ito? Oo. Sino ba yung bukasan ng hood? Ayan. Imbis na ipagawa ko sa iba, susolusyonan ko na muna para hindi na ako magbayad ng pagpapagawa. Tape lang, uubra na pansamantagal. Ayun yung butas nakikita ko Magkabilaan yan may butas talaga Dapat may rubber yan Hindi lang dumadalo yung tubig kapag umuulan. Tapos diretso dito, babagsak dito sa gilid. Yung mismong bagsakan ng tubig, papunta sa ilalim. Ito yung wall, may butas dito. So sakto na pag bumababa yung tubig, diretso, pumapasok sa loob. Kahit nga sana mga masking tape dito, yung mga tape pang kidnap, ubra yun Mga 3 tapal nun, tapos ididikit mo. Ubra na yun Pa-kidnap. Wala lang tayong tools para tanggalin to. Ito lang to tatanggalin lang yung headlights. Pero so far naman, okay naman. Brake fluid, tubig pang wiper, coolant natin, hindi naman nagbabawas. Which is, yun naman talaga kagandahan sa unit natin. Nung tinignan ni Surplus TV to, sabi niya maganda yung unit mo. Maganda yung makina. YouTube channel Surplus TV, sa bago lang sa ating channel. Don't forget to like, share, and subscribe. Mismo si Surplus TV nagkwento sa akin na lahat ng surplus na dumadating sa Pilipinas from Japan, parang parang ukay-ukay na dumadating. Kung sino yung mga first priority, sila yung unang papasok sa yard para pumili ng magagandang units. Siyempre surplus, di mo naman masasabi yun May mga good condition dyan, merong hindi. So si Surplus TV, yung kaibigan ko sa Mindanao, sa Davao, na lagi kong sinasabi sa inyo na doon kayo makakabili ng mini wagon. First priority siya pagdating ng mga surplus na mga van sa yard dito sa atin, sa Pilipinas. So nakakapili siya ng magagandang klaseng unit talaga. So sabi niya sa akin, maganda yung unit mo. Tsaka pansin ko rin naman, sobrang tahimik ni Watod.
Hindi, basta yung makina niya, hindi siya maggargal. Kapag dito kayo sa Luzon bumili nito, mahal talaga to dito. Mas maganda na kay Surplus TV kayo bumili. Talaga, kahit sa Mindanao, ipapashipping yan. Yung sasakyan ni Mayor TV, kay Surplus TV yun, binili. Tapos pinaship dito sa Luzon. Para tagiloob mo, dahil kay Surplus TV mo binili, alam mo maganda yung unit. Kasi first priority siya sa pagpili ng mga unit kapag dumadating yung mga surplus na minivans dito sa Pilipinas. Tahimik yung makina ni Watod, never may na maririnig ka ng garalgal. Bisa nga pag ino-on mo, hindi mo mapapansin sa loob na naka-on yung minivan, di ba? Sobrang tahimik ng makina. Eh no, pwede no? Sa mga nagtatanong nga pala, yung sinasabi na lang baka balaglag daw, hindi matibay ang pinagkakapitan ng mga kahoy na yan sa sa taas. May ano yan, may brace yan sa loob bago screen yung mga tabla. Tsaka ang gaan ng tabla na yan. Pamingwit. Bingit. Pangmingwit. Happy yarn. Turuan yarn. All goods, matutuwa si Gino. Tatalian na lang natin yun dyan. Hindi kailangan may tali. Or siguro kailangan alam ko na. Okay, para hindi gumalaw kasi hindi naman ito laging gagamitin eh. Tulad dun sa lake sa Cavinti, di ba? Dapat may isda tayo dun, no? Doon ko naisip na magdala na ng ganito eh. Ayan. Na. Goods. Pwede na yan. O kay Mayor TV yan, tatanungin naman yan. Ano, Alin? Na naman siya kung bakit may ganyan ka. Talaga? Oo. Gano'n ba kay Mayor TV sa kanya? Grabe nga yung mga dun eh. Basher ni Mayor TV. Kanya-kanya kasing trip yan. Kunwari ako sasagot kay Mayor TV. Sasagot ni Mayor TV, bakit ba? Van ko to. Kung ayaw mo, di huwag kang maglagay ng ganyan sa van mo. Tsaka maliban kasi doon, yun eh, kanya-kanya kasing trip yan sa buhay. Yung mga ginagawa namin ganito nila Mayor TV, yung mga simpleng ganito para nagbabahay-bahayan kami, isipin nyo kung gaano kababaw yung kaligayahan namin. Sa mga ganitong kasimpleng bagay, ang saya namin. So kanya-kanyang trip lang yan sa buhay. Kung saan ka masaya, gawin mo. Kasi kung masaya ka naman, kahit anong sabihin ng iba, wala ka talagang pake. So kahit mapuno na kung ano-ano nakasabit dito, wala naman akong pake din. Kasi kahit tumutunog-tunog yung iba. Kahit tumutunog-tunog talaga ang mga camper vans. Walang camper van na tahimik. Lahat yan nagkakalampagan talaga. Isa yan sa mga kailangan yung tanggapin kapag kayo ay may camper van na.